Bishia Jesus Roque. A round of applause. Good afternoon sa bawat isa, sa mga magiging na loob ng Panginoon dito po sa anibersaryo ng Iglesia Punto. Taos puso ang aming pagsalamat. Bishop Nards, Pagkilili ng White, and of course, Pastor Elmer, Pastor Melinda, sa Sanctuary of Christ International Gospel Church. Minsan pa po, palakpakan natin ang aming mapagmahal na Panginoon sa mga pagpapatihan sa ating po mga buhay. Meron po yung palakpakin, Lord. Ibigay po natin ang nales na opening to the Lord our God. Hallelujah! Tatlong-apat na taong simbahan na kayo po ay sinamahan ng ating po Panginoon. Sa loob ng tatlong-apat na taon na ito, na inyo po paglilingkod sa Panginoon, ang daming mga karanasan, ups and down, sandamakmak na mga matibigan at mga matitinding karanasan na hindi natin makakalimutan. At sa dulo ng biyaya ng ating mapagmahal na Panginoon, tayo po lahat ay patuloy na sinusustinahan ng buhay, ng kalusugan, at ng kalakasan. Katunayan, lumagpas po ang COVID-19 at tayo po lahat ay nandito at pawang malalakas at pawang magsigla sa biyaya at grasya ng ating Panginoon. Hallelujah! Nalilipas lamang po ng mga bagyo. Noong nakaraan, yung Christine, dinalutan na nila sa Laguna. Akala namin hindi kami makakauwi. Kaya talagang binahan kami. Ngayon po ay pipito. Noong nakaraan ay open. At sabi nila, maglalangkod daw dito. Pero dahil anibersaryo, no, ng Sanctuary of Jesus Christ International Gospel Church, yung pagbagyo ay parabagang pahinga ng pahinga ng pahinga sa biyaya at sa grasya ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Talaga naman, ito itong tema nito ay napaka-kalimutan eh. Maraming dahilan para tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. At ako po ay totoo po na labis na nagpapasalamat sa oportunidad na ito na ako po ay maging instrumento ng Panginoon para makapagbahagi ng mabuting balita o ng mga salita ng Diyos sa ating po kalagitnaan. Nakahanda na po ba kayo? Isa pa po, pumalakpak po yung po mga nakahanda na.
Nakibukas po kayo sa plato ng Lucas, Kapitulo 17, talatang 11 hanggang talatang 19. Sa Tagalog po natin babasahin, ito po ang ating pong matutubayan. Habang patungo sa Jerusalem, si Jesus ay dumaan sa pagitan ng Samaria at ng Galilea. Sa pagpasok niya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 lalaking teologin na nakatayo sa malayo. Sila'y nagsisigaw at nagsabi, "Jesus! Panginoon! Maawa ka sa amin!" Nang kanyang nakita sila, ay sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo at kayo magpakita sa mga pari." Habang sila'y umaalis, sila ay nagiging malinis. Nang makita ng isa sa kanila na siya'y magaling na, siya ay bumalik na pinupuri ng malakas na tinig ng Diyos. At siya'y nagpakilapang sa paanan ni Jesus na nagpapasalamat sa Kanya. Siya'y isang Samaritano at nagtanong si Jesus, "Di ba 10 ang nalinis? Nasaan siya? Wala kang natagpuan bumalik at magbigay ng pabor sa Diyos? Di ba sa kayuhan ito?" At sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumindig ka at humayo. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Labis-labis Panginoon ang aming po pasasalamat. Sa iyo po pag-ibig, sa aming po pag-ibig. Salamat po Diyos sa sustento sa Panginoon na kalakasan. Salamat Panginoon Diyos sa mga biyaya na kalugod sa amin. Salamat po sa pagpapagaling. Salamat Panginoon sa iyong paghabol sa amin mula sa lusa ng kasalanan. Salamat Panginoon sa buhay na wala ng na iyong ipinagkaloob sa bawat isa po sa amin. Salamat Panginoon sa mga biyaya na patuloy po ipinagkaloob sa bawat isa po sa amin. Tubutusan lamang namin ang aming mga mata. Walang dahilan para hindi kami maging mapagpasalamat. Kaya naman Panginoon, kami po ay narito kasama ng iglesia ito, Panginoon. Nagtaraos po na ikatatupan apat na ako masasalamat sa iyo, Panginoon. At hayaan mo po Diyos, habang binubulay-bulay namin ang iyong mga salita. Napakan mo po ito na nakakatuloy sa amin. Sa amin po karamihan. Buksan mo po ang puso ng iyong mga anak. Ang ganitinan po ang iyong bawin. Bilang kaluyan ng iyong mga salita. Salamat po sa paspas. At dahil mo ang Panginoon, nananampalataya po kami sa Santo Espiritu ay makagalaw ka na po sa aming po kalagitnaan. Mula kanina Panginoon, hanggang sa aming po pakikinig na ito at pagkakayang pangangaral ng iyong mga salita. Ngayon pa naman, Panginoon, inaanting na po namin ang katagumpayan ng gawain po nito at halina po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, Panginoon. Salamat po ito. Ito po ang aming pananamit sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Ang lahat ay masabi namin. Amen. Amen.
the power of a thankful heart. Ganun pala kapangyarihan yan. At puno-puno pala ng kapangyarihan. Yung tinatawag na pagiging mapagpasalamat. Hindi naman po kapangyarihan dumadaloy sa nagpapasalamat. Bagos kapangyarihan na dumadaloy doon sa pinagpasalamatan. Amen? There is power doon po sa mga tao na mapagpasalamat. Amen? So, dito po sa account po na ito, kung atin po titignan, sabi na, basahin ko muna sa English version. While he was on the way to Jerusalem, he was passing between Samaria and Galilee. And as he entered a village, 10 men with leprosy who stood at a distance met him. And they raised their voices and saying, Jesus, Master, have mercy on us. When he saw them, he said to them, go and show yourselves to the priest. And as they were going, they were cleansed. Now, one of them, when he saw that he had been healed, turned back, glorifying God with a loud voice, and he fell on his face at his feet, giving thanks to him, and he was a Samaritan. But Jesus responded and said, were there not 10 cleansed? But the 9, where are they? Was no one found to return to the glory of God, except this one man? And he said to him, stand up and go. Your faith has made you well. Amen. Isang kwento. Sa konteksto na ito, sa basis po na ito, mababasa po natin, na-encounter po natin, o makikita po natin yung encounter ng 10 ketongin at ng ating pong Panginoong Yeso Cristo. In our passage today, Jesus Christ encountered 10 lepers who cried out for mercy. Jesus Christ healed them all, but only one returned to thank him. So yun po yung istorya ng po 10 ketongin po na ito. Sipanin po natin ano po ang kalalagayan ng mga ketongin na ito. Ano po ang kanila po status sa kanila po mga buhay. What kinds of life the lepers had? Una po, yung po mga may sakit na ito, outcast socially. Hindi po sila tanggap sa lipunan. Sila po ay required to stay away from the other. That is their status. Leper in those days is incurable. Like cancer. Yun po ang mga kalalagan. Isip ko nga, bakit hiwalay sa lipunan? Bakit hindi pwede makisalamuhan? Yung po mga may ketong na ito. Isa po sa naisip ko, dahil sila po ay may sakit ng keto, meaning to say, yung kanila po balat ay deformed. That is only deformed. Talagang nagnanak ang mga sugat. Imagine yung kanila pong kalalagayan.
nangangamoy. Naranasan niyo na po ba na kayo po ay nagkaroon ng miyembro sa church na yung member na ito ay gusto magsimba, pero pagpasok sa loob ng simbahan, natamaan ng electric fan yung kanyang katawan, papasok sa ilong mo yung baho. Hindi kumang na baho na hindi naliligo, kundi yung baho na talagang patay na laman. Kung kayo po ang siya na nakasiwa sa iglesia, ano kaya ang magiging tugon mo? Tugon sa member mo na ito na gusto naman magsimba, pero yung baho niya na kailan ay hindi ko nakalaan na magiging katabi niya. Huwag mo lang magsisimba niya. O mamaya na magsimba. It depends upon yun hindi po magiging tugon. Amen? Okay. Ito lang. Ito po mga may ketong na ito. The 10 lepers, sabi na, lepers in those days is incurable like cancer. Wala pong gamot. Naghahantay na lang na unti-unting malupoy ang kanyang katawan. At alam niyo po ba, lepers, sabi nga, is like a living dead, and their fellowship is a great misery. Their life is very miserable, living in a dead place. At sa Biblia, ang simbolikal ng leper or lepers is sin. Kasalanan. Yan po ang typology. Kasalanan. Kaya, kung aking titignan ang sangkatauhan, ang mga tao ko, they are like a living dead. Mga buhay, pero patay. Para mga zombie. Meron ako nabasa sa FB na meron zombie city sa Amerika. Ang zombie city doon, yun po yung lugar kung saan nagsama-sama ang mga tao na wala ng patutunguhan ang buhay. Napagagandahantay na ng kamatayan. Mga adik, mga lulong sa isyo, na mga nabubuhay ay very, very miserable life. That is their situation. So in other words, mga kapatid, ang dami pala ay sakit ng ito. Sakit po kapaligiran. Amen. At doon sa araw na yun, walang ibang pwedeng magkagaling ng ito o ng kasalanan, kundi ang ating mapagmahal na Panginoon Jesucristo.
Kaya dito po, sa abang na ito, pag-usapan po natin yung tema, how should the 10 lepers experience healing from the Lord? How should the 10 lepers experience refreshment from the Lord? Paano naranasan ng mga may sakit ng ketong na ito ang refreshment o kagalingan na nagmumula sa ating pong Panginoong Heso Kristo? Unang senaryo, the first part of great encounter is stated in verse 11 hanggang verse 14. Himay-himayin po natin ang talata. Anong meron dyan? Sabi po ulit, verse 11, while he was on the way to Jerusalem, papunta po siya ng Jerusalem. Yan ang kanyang target na pupuntahan. Pero, he was passing between Samaria and Galilee. Ang pupuntahan niya Jerusalem. But he need to pass between Samaria and Galilee. Okay? So dito po, dito sa Samaria and Galilee, ito po ang siya mga kaganapan. Pagdating ng verse 12, and as he entered a village, pasok siya sa isang syudad o sa isang village. Pagdating po doon, sabi po dyan, 10 men with leprosy who stood at a distance met him. Pagdating sa village na yun na kanyang pinuntahan, merong mga tao, 10 tao, ang sabi ko doon, nakatayo sa malayo. At habang nakatayo sa malayo, ang sabi ko, nagdalala ng tatlo, and they raised their voices and saying, Jesus, Master, have mercy on us. Jesus, Panginoon, maawa po kayo sa amin. Amen. Meaning to say, the first part of great encounter is all about they raised their voices to the Lord. Sila po ay dumulog, tumawa, sabi ng Panginoon. Ano po kaya ang itsura? O senaryo nung ang mga lepers na ito ay tumatawag kayo? Ano yung dialogue? Ano yung dialogue nila? Jesus! Panginoon! Awa kayo sa amin! Yung dialogue, Jesus! Master! Have mercy on us! Sino po dito yung nag-overwhelm ng problema? Sino po dito yung nakakatanas ng mga mabigat at matitindi mga problema? Pag nag-overwhelm ng problema, ang nakakaning solusyon ay ang maglapit, pagtawag sa ating Panginoong Diyos kasi siya lamang po ang tunay na may magagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Hindi ko palaparan natin ang Panginoon na gagawin ko. Jesus, Master. Imagine the situation. The situation. From the distance,
The 10 lepers stood from the distance. Meaning to say, they cried out. Ano yung tsura nila? Nakita rin nila ito. Sino nakita rin ito? Sino nagpag-business na sa mga ito? Nakita handshake sa mga ito. Sa lugar po namin, sa Tara, meron po yan Samaria Village. Doon sa Samaria Village na yan, dyan po nakatira, puro Mekero. Nag-ministry po ako dyan sa mga Mekero na yan, at yung iba sa kanila, yung kamay, tutput. Nakikipag-handshake sa akin. Yung puso, yung bibig, tabingit. Nakikipag-beso-beso. Wala kang magawa kapag dapat kang biscuit, ilapit mo yung biscuit mo. Pag ikaw lang mamay, mamay mo. Yung bayan nila, Jesus, Panginoon, maawa ko sa akin. Kaya, pwede ganito, maganda yung kamay. Ito, bigay yung ano, bigay. It's a peace time. That is the appearance. Sino matutuwa? Sino lalapit sa kanila? Sino magmamalasakit sa kanila? Ano ba ito eh? That is the cases. Amen? Tingnan mo natin. In verse 12, as we entered the village, 10 leprous men who stood at a distance met him. Nakakatakin. The number 10 in Jewish ideology pertain to an indefinite number. Ang 10 bilang sa ideolohiya ng mga Hudyo, ito po ay indefinite number. Meaning to say, maraming pa. Nagkasali din. Amen? At sabi mo kanina, it includes all sinners because lepers is typology of sin. In the biblical law, they had to remain approximately 100 feet from other people. So, ano ang dakilang kaganapan sa idapan na ito?
Meron pong mga magaganda at mga dakilang kaganapan sa pagtatagpo na ito sa pagitan sa Panginoon at ng ating mapagmahal na Panginoong Yesu Cristo. Ang una, they raise their voices to the Lord. Amen? Isang napakagandang indikasyon. Isang napakagandang aksyon at pananaw na kadaupan pala ng ating mahal na Panginoon at sinamantala niya ang pagtawag sa ating Panginoon. Amen? Ano sabi niya? Jesus, Master, have mercy on us. Sa ibang sabi, Jesus, Master, have compassion on us. Sa Griego salita, Jesus, Epistates, Eleo, Ego. Amen. So, meaning to say, tama ang kanilang naging hakbang. Sinamantala nila na nakatawag pala ng ating Panginoon. At kung makatawag pala ng Panginoon, sinamantala nila ang pagtawag sa ating mapagmahal ng Panginoon. At dahil sa pagtawag na ito, mayroong sumunod na kaganapan. Amen? Kaya kapag tayo po ay nakakaranas ng mga troubles in life, problems in our life, ang ating pong payo, may dalawang aspeto. Una, pwede mong sabihin, hello God, I have a big problem. Amen? Hey God, I have a big problem. Pangalawang aspeto, hey problem, I have a big God. Amen? Di ba nagpapahalaga ng dalawa? Kausapin mo yung problema. Oy, problema! Meron akong malaking Diyos. Pagkatapos na ilagay ko lang sa Panginoon, Lord, God, have mercy on me. Have mercy on us. Di ko alam kung ano pinakaharap ng mga problema. Di ba, may sakit at karamdaman? Di ba, may problema sa pamilya? Di ba, problema ng asawa? Di ba, problema sa anak? Anything. Everything. At ang mabigat na problema, problema sa musa. Hello? Sino rito? Sino rito yung mga problema sa musa? Alam niyo po, gusto ko sabihin sa mga person sa atin, lahat ng ating mga problema,
Pangalawang letter B. O tingnan muna natin sa ng mercy. Ang sabi ko ng mercy, mercy is compassion and kindness shown towards those who suffer distress or calamity. Amen? Yung salitang mercy, sabi ko, ang damdamin ng ating Panginoon Diyos. Sabi ko namin ng Mateo, nung makita niya ang mga tao ay ligaw, distressed, depressed. The Lord God said, He had compassion on them. Amen? And because of that, nung may problema sa pamilya ko, tumawag sa kanong Diyos. Hello? Tumawag sa totoong Diyos. At dahil doon, sabi ko ng talata na tinapa, the Lord heard their voices. Amen? So, verse 14, when He saw them, in other words, when He perceived them, they got His attention. When they got His attention, there's a great miracle. Amen? Kung ang problema mo ay matagal na, parang wala kasagutan, tuloy-tuloy ang paglapit sa Panginoon. Until mapukaw ang damdamin ng Panginoon. At pag napukaw namin ang damdamin ng ating mapagmahal ng Panginoon, there is a great miracle. Amen? Pag gumalaw ang Diyos, may kasamang milagro. May kasamang himala. At yun po, pagdalaw at Diyos ng Panginoon, yung himala na yan ay tawag ikabubuti ng bawat isa sa atin. Amen? So sabihin mo sa katabi mo, tuloy mo ang pagtawag. Kung nabili mo na kung may pinapanalangin, wala pa rin tuloy lang. Baka bukas na yung sagutan. Amen? Dalawa po tayo mga pinapanalangin, yung mga prayer request mo, tuloy lang yan. Mga kapatid, huwag mong pagpanan. Amen? Pasasaan ba? Sabi nga walang matigas na tinatay sa mainit na pagmamahal ng ating mapagmahal na Panginoon. Amen? So, sa encounter na ito, in verse 14, when He saw them, when He perceived them, there's a great miracle. Meaning, nasabi nga sa kanila, go and show yourselves to the priest. Narinig ng Panginoon yung kanilang mga kalahingan. At dahil narinig ng Panginoon, may utos ang ating Panginoon. Anong utos ng ating Panginoon? Go and show yourselves to the priest. Anong implikasyon ng mga pangungusap ni Kristo na ito? Alam niyo po ba, nung sinabi ni Kristo, go and show yourself to the priest, meaning, this command is a sure instinct for at least leper was to show himself to the priest. Amen! Nung inutusan pala sila, okay, ganito, magpagaling na kayo sa mga pare. Ang implikasyon na pag magpapagaling sila sa pare, to the priest to declare that they were cleansed. On the part of 10 lepers, pwede makapira. Ito pa lang ang ating kamay. Ito pa lang nahanap kamay. Okay, they show. May step to the priest. Hello? Pwede lang? Isa kayo tayo. Nag-pray tayo.
Hello? Pero, dahil sinabi ang salita ng Diyos, pinailan ng naniwala. And they follow the Lord Jesus Christ. Amen? Kung hindi kaya sa sumunod, ay gagaling. Ang sabi ng kasunod na senaryo, they follow. They walk, going, please. Amen? At ang sabi doon, habang sila ay papunta para magkonsulta, para magpapatingin sa mga pare o sa pare, they were cleansed. Amen? Hindi pa nakakarating doon. Gumaling na. Amen? Ay, hindi. Hindi sa pagkusultan. Pamiliutos din ang sultan. Tama ba? Kesyo. Bisa nanakaral tayo kung natamaan ng himno. Nangyaya pa. Ay gusto na kayo pabuhin ni Lord. Amen mo ba? So what happened? Sabi ni Lord, go, show yourselves in the priest. The Bible said, then as they went on going to the priest, woo! What happened? Yung kamay na pinagta, ang meron na mukawin. Amen! Yung puso na patingin, ang meron umayos. Amen! Gumaling! Sino hindi yung nakaaral sa pagkakilang dito? Hallelujah! Ako po, personal, hindi malang ng Panginoon. Lagi ako sa gawain ng Panginoon na nakamali. Pag-uwi namin, ang tutok kami, yung kalimutan namin yun eh. Pinagkasa ng pastor din, ang hawak ng gitara. Bakit kami na sumabalik? Sa kanila may nagbawala. Bilog na bilog ang mata. Meaning to say, may tama. May tama. Nakasabu. Hindi ka nakasabu. Nakipiragod pa. O jimpulan. Pero, hinahanap ka rin. Iniwasan mo. Pero pag iniwas mo, nakapag na kami. Iwasan mo na lang. Alam niyo po, tinutaya kami sa sa. Hindi naman na. Sa likod. Nasa right. Sabi ko kasama ko, Pastor, sabi ko sa kanya tanggalin mo. Hindi, Pastor, bumubuha. Tapos, inuwi ko. Bukas. Dalawang ko pa rin. Tapos may hindi. Nalagyan siya ng buhay ko. Panginoon, sustain ang buhay ko. At ang buhay na ito, Panginoon, ay papahin mo sa akin
Punta ko sa pulis. Sabi ng pulis, Pastor, ako nagulog ba? Ako ba nagulog? Takbo ko sa pera dito. Madali ko ito. Ako sabi mo, pray ako. Lord, sa kailangan ko, sustain ako. Pagkala ko na ako mag-feeling ako ng gano'n ako. Ang ministro. Nabuhat ka lang. Bakit ako? So, Biyernes kami ako. Saturday na, nakauwi ako. At ngayon ko, magaling. Magaling po ka. Pero ako'y naniniwala na yung karanasan ko na yun ay magiging testimonya na buhay ko habang panahon na ako'y nabubuhay dito sa mga ito. Amen? Ito, pagkakas natin ang Panginoon. Alam ko, may sarili tayo ko. Amen? May sarili tayo karanasan. Kanya-kanya tayo karanasan kayo. Amen? Pero, iisa ang pinapakita. Meron Diyos ang bawat isa sa atin na siyang nakilang magdalaman. Amen. Amen? Na siyang Diyos na nagmamahal ng mga malasakit sa bawat aspeto ng ating mga buhay. Amen! Glory to God! They followed the lost one, and as they were going, they were pleased. They knew that they were unclean, but they believed Christ's word. Amen! They knew that they were unclean, but they believed the word of God. And because they believed the word of God, there is something miracle happen. The world, to those who believe, kahit na imposible. Tingnan mo ba? Sabi nga the problem in front of you is not greater than God inside of you. Amen? Ano yun? The problem in front of you is not greater than the Lord our God inside of us. Kayo okay mo na? Ang mga problema kaya naharap ninyo, meron tayong malaking Diyos at dakilang Diyos na may magagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah! Glory to God! Pangalawang senaryo. That is the first scene. The second part of great encounter is taken from verse 15 hanggang 19. Ang sabi nga ulit, basahin ko lang. Now, one of them, when he saw that he has been healed, amen? Hindi ikalawa sinabi ko. Nasabi ko kanya, pagkatapos ng lahat ng mga bagay, isa sa 10 nang maramdaman niya, nakita niya, pinagalis siya ng kanya. Masok na. Ano ang kanyang tugon? Ano ang tamang tugon? Amen?
kalikutan. Then, one of them, when he saw that he was healed, he turned back. Amen? Turn back. Nagbalik. You know, dinilito mo siya sa priest. Dinilito sa priest. O sa kalagitnaan ng paglalakbay, nag-turn back na kay Christ. Yung 10, ayun siya. Dinilito pa kay priest. O bakit naman hindi mo pakita? Diba, habang kailangan yung talaga rin, no? Sa mga priest para deklarahan. Amen? Hindi nyo yun, no? Yung mga katotohanan na ito. Dito na pumapasok yung tema nito. Pangalawang bahagi. Na nasabi ko dyan, when he saw them, now when one of them, when he saw that he had been healed, turned back, glorifying God with a loud voice, and he fell on his face and feet, giving thanks of him. Amen? So, yung ikalawang senaryo, si Kristo na lang at yung nag-iisa. Wala na yung siya. Ganun ba talaga? Ang gano'n? Marami bang mga tao na ginagawa ng mabuti ng Lord, pero hindi marunong magbalik ng pasasalamat? Are you with me? Marami bang mga anak na ginagawa ng mabuti ng kanilang mga magulang, pero hindi marunong magbalik ng pasasalamat? Marami bang mga miyembro ng iglesia na ginagawa ng mabuti ng kanilang mga pastor, pero ang isinasukli, sakit pa rin ang ulo? Hello? Amen. Ano yung pinag-usabi? Sinusto na dito ang buhay pa yung tao sa COVID-19. Ay, masarap. Kung bigyan natin, araw-araw, pakikiamin na tayo. Yung pag-ibig ng puso natin na maayos. Kanina, ano hindi? Tama. Ang pinag-usapan po natin na dapat po open our eyes, human eyes. Tingnan natin ang mga ginagawa sa ating mga kita. Na mga mabuting bagay. Kailan ka nakapagpasalamat? Kayo mga pastor na nakukuha yung daan. Kailan kayo na-recognize na ito mga miyembro? Na nag-birthday pa kayo? Pinagalaman kayo na yung mga miyembro? Hello? Kailan huli kayo pinasaka ng inyong mga miyembro? Kung ngayon huli kayo pinapasayaan ko, sabihin natin. Let his know that he has been healed. How? He turned back. Nag-chat ka ba? Nag-text ka ba? Oh, thank you for your message. Ha? Thank you for your life. Thank you for everything that you have done.
Kaya ako na ako dahil sinasasama ka na gawin sa inyo na alam sa akin. Yun, masarap ng mga damdamin ng mga buhay. Ang meron na babalik ng mga sabi nga po, wala ko shoot. The expression of feeling of thankfulness for someone or for some good things happened to us given by someone. Amen? An expression of feeling. Merong expression ng damdamin. Ayun. Kanino? To someone. Of course, bawat na gumawa ng mga mabuting bagay sa atin. Ano po po yung pag-ibig sa mga? O dyan ang mga yung kasama mo ngayon. Pasalamatan po ninyo, maraming po ninyo. Ipanagtag po ninyo ang inyong pagmamahal at pagmamalasakit sa mga pastor ninyo. Kasi nasusunod na tingnan, nag-aalaga, nananalangin, nag-pray. Hindi lalat kayo sa kanya para kayo mga kailangan. Diba? Kami mga prayers. Kasi special feeling. Expression. So, literally, one out of 10 turn back. Amen? Para ganun pa talaga yung ulit. Ano sa dinami-dami ng mga isa lang ulit? Ano ginawa niya? Glorifying God with a loud voice. Amen? Huwag kang mahiya. Purihin ang Diyos. Ipangalagtakan ang Panginoon. I-glorify ang pangalan ng ating Panginoon. Sabi na mo, with a loud voice. Amen. Hindi ibinangalandakan niya. Ano ba? Meaning to say, how to glorify God? Opo. Paano po natin mag-glorify ang Diyos? Una, seeking to live a holy life. Amen. Mabuhay daw po tayo ng buhay, pamumuhay na may kabanalan. Are you with me? May mga secret again ka pa. Hallelujah. Nakaupo kami yun ka, nakaupo ka mga bersisi.
Kung mga ginagawa na hindi na alis sa loob ng mga kapatid. Hindi mo magagawa ng Diyos. Praising and thanking God for His goodness. Pinupuri ang Diyos, pinasalamat ang Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan. Ito, maraming giving generously to support the word of His kingdom. Amen. Sino po rin mga milyonario? Sino po rin mga milyonario ba? Mga may bilyonaryo na dito. Sino rin mga milyonario na ating Panginoon? Alam mo mo, ang pinakatagihan na yun ng Panginoon, kaya ka-bless, kaya ka-pinagpala, para ikaw ay maging kingdom provider. Matthew 6:9-10, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come here on earth as it is in heaven. How does kingdom come here on earth as it is in heaven? Mandatos natin. In our contemporary generation, to occupy every space. Here on earth, ang lagay ng mga kingdom ng ating Panginoon. Kailangan mag-bless kayo, dapat diba? May sasama, may pagkasinan. Wow, saan ko mo? Hindi sa ano, hindi. Mga kasunod, nasa ano yun. Keep up the good work. Nasa buong direksyon, nasa tamang ligadan, sabi natin na tayo, finally, brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the word of the Lord, for as much as you know that your neighbor in the Lord is not in vain. Amen? Harapan natin yung sa Hallelujah. Anong ginawa niya? Kung gusto natin mag-doon tayo sa kanila po, okay na yan. Nakakapagin. Hallelujah. Ang sabi ko, and he fell on his face at his feet. Amen? Ikaw sa iyo Marina. Nagdadali ng mga rin, nakakarinan. Then I look into your body. And you know, si Bishop Knox. Diba? Ano ba? Pagpapakita ng pagpapakuha in the very presence of the Holy God. Kakita ka kasama natin ng mga puso. Hindi na kayo nila. Ano sabi? And he fell on his face on his feet. The act of falling on one's face demonstrated his profound gratitude. Amen. Demonstration, profound gratitude for the miraculous healing that he received. Hallelujah. Hindi matatawaran, hindi masusukat. Pagbabalik ng tanaw ng utang na loob. Are you with me? Sa napakagandang gesto
ang pagpapasalamat sa mga magulang ninyo. Ibibigay ninyo ang the best para sa mga magulang ninyo. Bata, pasayahin ninyo ang mga magulang ninyo. Amen? Lalo na kung yan ay mga senior citizen na, mga kandidato na. Di mo ba? Kaya ninyo pagkasayahin kapag patay na ang paa. That is not the proper time. Amen? Mga miyembro ng iglesia, pasayahin ninyo ang mga pastor ninyo. Ganito na rin. Galatians chapter 6 verse 6. Ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga pagpapala na tinatamasa ng kanyang tinuturuan. Ano yung binabahagi? Pagpapala. Sino ba bahagi na? Nagtuturo ng mga baral. Pero bahagi nga na ang pagpapalay. Ayun mo. Yung pasasalamat, okay lang. Pero para lalo kayo masaya, may pagbibigay. Ayun mo. Okay. Sabi na letter B, 9 out of 10 not turned back. Tama? Siyam sa 10 ingrato. Ayun mo. Sabi na, Jesus said, where they went there, please, but the 9 were not great. Ayun mo. Di ba sabi mo? Ano siya? Alam niyo po, kaligayahan na ng mga pastor. Yung nakita kayo sa mga naman. Tama ba mga pastor? Hindi nakakabang mo sabi. Di ba? Nakakabang yung presensya ng mga miyembro sa tutulakan na. Ang problema sa mga miyembro natin, kung isa, kasi ba? Basta man. Quarterly. Birthday. Christmas party. Anniversary. Ano ba may ganyan sa atin na niya kayo? Isang pagkapaling kayo sa mga ganyan sa Panginoon? Hello? Part of our gratitude. Amen? Okay. Hindi na lang tigliman na. Isa lang talaga eh. Ano ba yun? Meaning to say, 90% ng mga Kristiyano hindi lang yung magaling ng sarap. Hello? Sabi nga, kita niyo no? Yung ingratitude, the state of being ungrateful or lack of appreciation for something that has been doing by someone. That is ingratitude. Ang problema, 90% o 9%, 9 out of 10 ang ingrato. So, hindi ginagawa ko ano. Ay, nakakala niyo. Nakakala kayo. Ano ba tayo pasalamat dito? In conclusion, verse 19, ang sabi ko na tawagan na rin siya, basa ko natin. At sinabi ni Jesus sa kanya, tumitig ka
listen to him, not to them. Stand up and go. Your faith must make you well. Sa Griego salita, and is I made for you of my head, who is this so. And listen to him, stand up and go, your faith has made you well. Sa kanya lang sinabi yun. Stand up and go, your faith has made you well. Nung binagin, has saved you. Sa ilang save, so. Mga kapatid, maraming magaling. Maraming ginawa ng handa ng Diyos. Maraming nakalaman sa magaling ng Diyos sa Panginoon. Pero hindi lahat nabalik ang kasalanan. Maraming gumaling. Maraming ginawa ng mga magulang ng ating Panginoon Diyos. Pero hindi lahat nakaranas ng kabalikan at kaligtasan. Yung nagbalik kay Lord nung sinabi, your faith has saved you. Meaning to say, dahil nanalig ka sa akin, yung pananampalataya niya ay maligtas sa iyo. Yung so na yan ay all aspects of your life. Pinagaling ka na physical, pinag-awal mo sa iyong kasalanan, nirestore pa ang relationship mo sa kanya, and then, all aspects of our life, bawat package din ang ibinibigay ng Diyos doon sa mga babae at lalaki na nagkakalik ng kasalanan sa Kanya. Salvation, healing, deliverance, rescue from harm. Ngayon ang mga kapatid, meron po isang pastor na may anak. At ang pangalan niya, yung anak ay maging pastor din sa katulad niya. Tayo gusto ba na, no? Pinangarap na yun. Awa ng Diyos, nag-decide ko na niya na nagkara sa Bible School. Natapos ko yung pag-aaral, pangako ng tatay niya na, sa graduation ninyo, ito mag-preach. Lumali ang graduation, lumali ang Sunday morning, tumayo ang bata, nangaral ang salita ng Diyos. Habang siya pinangaral, meron isang kabataan na dahil sa labang pumasok. Diretso sa harapan. Pagdating ko sa harapan, biglang may hinugot ng bata. Tinutugon sa harapan ng bata. Pagtutok ko doon, bang! Sa pool, ang anak ng pastor, bumagsak ng kami. Ipinakulong, nakulong yung mga. Pero, later on, pinatahan ng pastor, yung bumagin sa kanya at pinagusin. Pinatahan. Hindi lang pinatahan. Pinatahan. Kung kayo, yung bata, hindi mo naman. Pinakayo na yun. Pinatahan ka.
Jacob na Jacob. Dapat tayo, mapila tayo.